Men. Ang tanong ano ba ang kahalagahan ng Bible? Kapag, kumbaga, sa lahat ba ng sitwasyon ng buhay natin, ang Bible ba kagamit-gamit? Sufficient ba siya? Sufficient ba ang Bible? Or enough ba ang Bible na kahit anong circumstances ang dumating sa buhay natin, kaya niya tayong i-encourage. Kaya natin magkaroon ng hope. Titingnan po natin sa 2 Timothy chapter 3. At babasahin po natin ito na may tumayo po tayong lahat. Ito po ang ating pag-aaralan ngayon. 2 Timothy chapter 3, verse number 10 to verse number 17. At pag nakita na po natin, say amen. 2 Timothy chapter 3. Ito po. Sundan niyo po ako sa inyong mga mata sa verse number 10. But thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecutions, afflictions which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecution I endured. But out of them all the Lord delivered me. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation, through faith which is in Christ Jesus. All Scripture is given by the inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that a man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Let's pray. Father God in heaven, thank you for your word. We know that your scripture, your word, is sufficient in every area, every part, every moment, every circumstances in our life. Help us to understand it this morning through the guidance of the Holy Spirit. We thank you, Father. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen. You may be seated. Never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Uulitin ko po mga kapatid. Merong isang famous phrase. Ang sabi niya, never afraid. Huwag matakot. Huwag kang matatakot. To trust unknown future. Wait lang. Ayaw nakalak. Never be afraid to trust an unknown future to unknown God. Huwag daw tayong matakot na pagkatiwalaan yung hindi natin alam na kinabukasan kasi mayroon naman tayong kilalang Diyos. Ito po ay quote ni Cornelia Corrie ten Boom. Sino po ba to? Matagal na tong taong to. Pero isa siya sa mga taong, naalala niyo si Hitler, yung pumatay ng maraming mga Hudyo kasi gusto niya anti-Semitics, ibig sabihin, ayaw sa mga Hudyo, gusto mabura lahat. Para nung time ni Jesus, gusto patayin yung mga baby. Nung time nila Pero, gusto patayin ng mga Israelites. Parang ganon si Hitler. Ngayon, isang krimen na ikaw ay magtago ng mga Hudyo sa iyong bahay. At si Corrie ten Boom, isa ang pamilya nilang nagtago mula sa mga Nazis. And that time, bawal na bawal din ang Bible. Bawal na bawal basahin. But the Word of God, ang salita ng Diyos, itong papel na to na merong sulat, na hindi lang basta sulat, kundi salita ng Diyos, ang naging dahilan, ang kanilang sikreto upang magkaroon sila ng hope and encouragement. Dito nila nakikita, dito yung nagbibigay sa kanila ng tahimik na kanilang pusong nababagabag. And same sa ating mga kapatid. Katulad ng storya ng mga taong ito ang naging sandigan ay mga magpangit na nangyari sa buhay nila. In our time, still today, the scripture is sufficient in every area. Sa madaling salita, mga kapatid, anumang edad mo, anumang sitwasyon mo, ang banal na salita ng Diyos ay laging sapat, laging sufficient, laging kagamit-gamit. Merong sapat, merong suntok sa'yo.
makakatulong sa'yo. Magkakaroon ka ng encouragement, magkakaroon ka ng hope. At yan ang makikita natin dito sa ating binasa. And this passage ay part ng 2 Timothy chapter 2 na sulat ni Apostle Pablo kay Timothy na nagpapastor. Isang batang pastor. At in-emphasize niya na ang salita ng Diyos ay kinakailangan natin lahat. Kinakailangan ng hindi lang matatanda, hindi lang ng mga bata, kundi lang lahat ng tao sa mundo. Anumang edad mo, anumang sitwasyon mo. The big idea is this. So, from Timothy, a pastor, to a young pastor na tinitrain niya, this is, tapos na agad sorry. Sobra naman nagmamadali si pastor. The big idea, the Word of God is sufficient to help a preacher and a teacher. Sa case ni Timothy, siya ay pastor, siya ay preacher, siya ay teacher. Sa case natin, tayo ay mga Kristiyano. Mga Kristiyano na nakakilala sa Panginoon. Hindi lang din naman ang mga pastor, ang mga teacher, ang kailangan maging role model. The Word of God is sufficient to help a Christian to be a role model, a wise guide, maging wais na guide to keep going even when facing tough times and increasing deception. Meron mang kabulaanan, mahirap man ang mundo, maraming maling prinsipyo, meron mang mga bagay na nagpapagulo sa ating isipan, ang hirap mabuhay ngayon dahil sa social media, maraming maling example, madaming influencer na puro mura yung mga napapanood ng anak natin, kahit mismo tayong mga matatanda, minsan nahuhumaling tayo sa mga kung ano-ano mga bagay na napapanood natin sa internet. Ang salita ng Diyos, tutulungan tayo para talikdan natin yung mga bagay na yon. Tayo ay maging magandang modelo. Tayo ay maging wise guide sa mga susunod na henerasyon. Kahit meron pang deception, kahit mahirap ang buhay, kahit walang pera o anumang circumstances in life. At ang unang bagay na makikita natin dito, medyo mahaba. Bear with me, brother and sister in Christ. From verse 10 to verse number 14. Dalawa lang ang point natin ngayon. Unang-una, the sufficiency of Scripture, ang salita ng Diyos ay sapat, can enable us to be righteous guides for the generations. For the generations to come, even when facing tough times and increasing deception. Now, you may say sa sarili mo, hindi naman ako nag-enroll sa speech power. Hindi ako nag-enroll sa mga parenting conference. Hindi ako expert. Hindi ako matanda. Wala akong nanay at tatay na nag-guide sa akin kung paano magpalaki ng magulang, paano magpalaki ng anak. Wala akong mentor. Brother and sister in Christ, kung ikaw ay Kristiyano at meron kang Bible at binabasa mo ang salita ng Diyos, yan ay sapat upang ikaw ay maging righteous. Ito ay magiging dahilan natin para tayo ay maging role model. Kumbaga, magkandaletse-letse man ng mundo, wag na wag nating hahayaan yung devotion natin sa Panginoon sa Kanyang salita. In verse number 10 to verse number 14, unang bagay na makikita natin sa verse number 10, following in good step. So, but thou hast fully known my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, and charity. Itong si Apostle Pablo, sabi niya, O Timothy, kilala mo ko, alam mo kung ano ang aking doktrina, alam mo kung paano ako mabuhay, purpose, alam mo kung ano yung gusto ko sa buhay, alam mo yung pananampalataya ko, pagtitiis ko, ng pagmamahal ko, lahat ng aking pasensya, alam mo yan. And, brother, sister in Christ, sino yung mga tinitingnan natin, tinitingala natin, kinukonsider natin as mentor, kinukonsider natin as role model sa buhay na to? Tignan mo napansin ko, kung ano yung pinapanood mo, parang ginagawa ka niyang, yun yung nagiging mentor mo. Unknowingly, hindi mo napapansin. Manood ka ng isang araw kay Malupiton. Matututo ka ng gumanto, Brad. Kasi laging gumagana yung mga kapatid, sa mga Gen Z, no? Yung laging dumudila. Halimbawa, nung Christmas, umuulan, di ba?
Umuulan na. Gusto ko pa naman yung mga inaanak ko pumunta sa bahay. Tapos, lagi siyang gumaganon. Palagi kang manood sa kanya. Magiging ganon ka din. Palagi kang, tingnan nyo, si Pastor Jomar, mahilig manood ng K-drama. Nagkukorean na tuloy ako. Ano sa'yo, mga simida, nanong Jomar, imida. Diba? Pag mahilig kang, kung ano yun, but my point is, nawa, yung mga sinusundan natin, hindi sana mga puro kalokohan. Hindi sana puro, sorry for the word, kabalbalan o mga bagay na hindi magiging dahilan para hindi natin ma-please si Lord. Lagi mong tatanungin, etong taong to, pinapakinggan ko lagi. Mapiplease ko ba si Lord kapag nakuha ko yung prinsipyo niya sa buhay? Katulad ni Apostle Pablo, si Timothy meron siyang mentor, si Apostle Pablo. Ang salita ng Diyos ang magiging mentor natin. At kung meron man tao, bukod sa inyong pastor, kung meron man tao na ginagabayan kayo sa buhay, magpasalamat kayo sa Diyos na meron kayong ganyan sa buhay nyo. At sundin nyo kung ano yung mga bagay. Lalo na sa mga young people, ako lagi akong naniniwala na ang pagkakamali ng iba ay palaging lesson sa atin. Ang pagkakamali ng iba, hindi para idiin pa sila. Hindi yung i-chismis, kundi, oh, nagkamali siya. Tapos, ganito yung nangyari sa buhay niya. That is not for nothing. I believe na kailangan meron lesson yun sa'yo. Na wag dapat mangyari sa'yo yun kung nangyari sa kanya. Sa pastoring, sa ministry life, marami kang taong makikita na ito yung in-advise ng pastor. Maganda, best. Pero anong gusto pa rin ng tao? Ginagawa pa rin nila yung hindi pa rin naaayon sa gusto ng Panginoon. Part na yun ng depravity ng tao. Kaya nga, lean not unto thine own understanding. Huwag kang manangan sa sarili mong galing. So, pag si Pastor Jomar, meron akong sinabing may training sa ganito. Kung free kayo, pwede kayong pumunta. Bawa yan, in-encourage ko si Brother Ami, mga young people. Yung training na magaganap sa Sabado. Actually, oo nga pala mga kapatid, di ko pala nasabi sa inyo. Possible ba na sa mga nagpe-prayer meeting, i-move natin ng Thursday night? Okay ba sa inyo yun? Thursday night yung prayer meeting. Ngayon lang, hindi next. Ngayong week lang, magiging Thursday night. Okay, i-announce ko, no? Baka ako lang mag-prayer niyo Thursday. At meron tayong guest preacher, si Pastor Rodel Ponayo. Yung kilala, taga Isabela. Taga Isabela yun. Rodel Ponayo. Hindi ko lang alam kung saan part. So, imumove po natin. Yan, conference. Meron tayong, lagi kayong makinig sa preaching. Kahit hindi nyo naiintindihan, okay lang yun, love kayo ni Lord. Pero alam nyo ang gagawin ng Holy Spirit. Once na meron kang napakinggan, tapos tumanim sa puso't isipan mo, pag kailangan mo yun, ipapaalala niya. Bigla mong, narinig ko yun sa preaching niya. Nabasa ko yun sa Bible lang. So mag-ingat po tayo sa mga sinusundan natin. Makikita din natin yung enduring persecutions ni Apostle Pablo. Kitang-kita yan. The nature of oppositions in verse number 11 to 12, afflictions, sufferings. Alam ni Timothy yung nangyari kay Apostle Pablo sa Antioch, sa Iconium, tsaka sa Lystra. Na matindi ang kanyang pinagdaanan. Meaning, same. Pag dumating ang time na halimbawa si Pastor Jomar o sino man pastor, nakikita nyo every week naka-chopper ako. Naka-chopper pupunta ng Bora, no? Yung parang relaxed life, nagpapastor pero parang hindi naman dapat pastor dapat maghirap, gumapang, hindi pwedeng magmotor. Pero hindi naman yung naka-chopper tapos nasa hotel, 5-star hotel na kasi someday si brother mag-o-offering na to ng 1 million. Si brother Ryan mag-o-offering, kung ang offering mo 1 million, magkano ang tithes? Ano mo nun? Magkano? Grabe, 10 million yung sahod isang buwan. Diba? Ngayon, I'm not saying
na hindi nangyayari yon. The sad part is, nangyayari yon. Nung ang pastor, okay pa, maliit pa lang, nagsisimula, mabait. Pero nung big shot na, hindi mo na malapitan. I'm praying, Lord, sana hindi mangyari sa akin yon. Sana hindi mangyari sa mga kaibigan kong pastor. Ang buhay ng isang ministeryo, merong persecutions. And we must endure it. Same with us. Yung mga anak mo, tinitignan ka niyan. Kung paano mo i-handle yung problema. Kung paano mo i-handle yung mga sitwasyon. Kung palaging galit ba yung lagi mong respond. Sabi nga, ang tao, meron yan lang dalawang response yan, any circumstances. Yung react, yung magre-react, ha? Tsaka yung nag-iisip, o yung act. Ano yung action mo? Nawa, hindi lang tayong react na tipong, sabi nga ni Lord, kahit worry ka ng worry, hindi mo kayang paputiin yung buhok mo, o hindi mo kayang paputiin yung uwak, hindi mo kayang madagdagan yung tangkad mo. Sa madaling salita, kung mag-worry ka lang, walang mangyayari. You need to act. Another thing, despite growing deception, now, brother and sister in Christ, in verse number 13, but evil men and seducers. Diba? Katulad na nabanggit natin sa Sunday School, yung nangyari sa Amerika, specifically LA, California. Before pala yon, hindi lang naman ngayong week. Ang daming, at hindi lang din naman sila. Now, pwede ba natin sabihin, hindi, nagkataon lang yan, yung Hollywood, sinunog, mga mayayaman, etc., etc. Pwede natin sabihin. Pero hindi din natin pwedeng sabihin na galing to sa Panginoon. Kasi walang bagay sa mundo na hindi lingid sa kaalaman o pinapahintulutan ng Diyos. Yung yaman mo, walang magawa. And these people, ano ang ini-implant? Alam nyo ba meron tinatawag na, wala yung cellphone ko eh, parang sexual, SC, something like that. Yung mga bata, 4 years old, as early as 4 years old, nasa third, yung tipong batas na ituturuan na silang, elementary pa lang, tuturuan na about sexuality. Hindi yung sila ay boy or girl, ipapasa ko sa group chat mamaya. Tapos pwede kayong mag-submit ng details na against kayo doon para mas marami. Yung tipong about sa sex, karapatan nila na malaman yon as early. Imaginin mo, alam nyo sa Bible, ang sabi ng woman sa Song of Solomon, huwag mong gisingin ang natutulog kong pag-ibig. Ang ibig sabihin nun, huwag mong steer, huwag mong gisingin. Ibig sabihin, hayaan mong maging virgin. Kasi once na nagising yan, hahanap-hanapin niya. And that's the truth. That's the reality of life. Tapos bata, gigisingin niya yung natutulog nilang, hindi pa nga, wala pa nga natutulog, umuusbong pa lang. Evil men. Mga karumal, dumal ng mga tao na kung walang gustong mangyari kundi ipasa yung mga batas para kahit tayo mga Kristiyano na ayaw yan, ay gusto nila pasundurin tayo. Sabi ko sa asawa ko, ma, nawa hindi mangyari yan. At kung mangyari man yan, sana dumating na si Lord. Akala nyo okay pa ang mundo natin? Hindi. Nung nag-pandemic, kung ano ang sabihin ng nakakataas, sunod tayong lahat. Tapos sasabihin natin, imposible na meron tatakang 666. Parang hindi naman mangyari yung nasa Revelations. Hindi, yung nangyari nung pandemic, lahat yun parang patikim, trial. Nakakaya tayong pasunurin ng isang tao. Kaya tayong pasunurin ng isang kupunan na grupo, nasunod lahat ng mundo. Evil men. But, I will say this again. Kahit nasa persecutions tayo, yung mga kung ano-ano mga pinapasa, mga batas-batas na yan, ang salita ng Diyos sufficient pa din. Ito pa rin yung ating magiging sandigan. Pag dumating yung time, mga kung ano-ano mga batas na ipapasa, maninindigan tayo sa church. Diba kung pwedeng, kasi ayun, in regards, kahit ikaw ay Christian school, subject yon kailangan mo ituro sa bata. Aba, hindi pwede yun. Ang solusyon nun, huwag na tayong tumira sa Pilipinas.
Pero hindi eh. Hindi lang yun sa Pilipinas. UNESCO. International. Aralin nyo na lang. Pero hindi yun maganda. Ano pa? Yung agenda ng mga feminist, agenda ng LGBTQ, agenda ng mga komunista, agenda ng kung ano-ano. Evil men kasi wala silang Panginoon. Hindi natin kailangan ng kahit ano ideology. Ang kailangan natin si Jesus Christ. Or kung anong mga political agenda, ang kailangan ng tao si Jesus Christ. Kaya kung meron man tayong young people dito na napakatalino at merong yaman, encourage natin pumasok sa politika. Meron ba dito? Napakatalino at medyo mayaman naman. Magpolitika para merong ilaw. Katulad ni Pastor Abante, nahaharangin niya yung mga batas. Ano ba? Susupalpalin yung mga walang kwenta, mga against sa Christianity. So mga kapatid, hindi ang mundo natin, hindi pabuti ng pabuti. Ano sabi ng Bible? Evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving, look at that, look at the language, deceiving and being deceived. Kahit may growing deception, kahit ganito ang mundo natin. In verse number 14, it says there, stay on the track, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. Stay on the track. Mga kapatid, pagpatuloy lang natin. Ang ganda ng sinabi ni Pastor Pio Tika. Kilala mo na yung Pio Tika? Nung Baptist Day. Pag may problema ka, mas lalo kang mag-church. Pag hindi ka okay, mas lalo kang mag-church. Mas lalo kang lumapit sa Panginoon. Mas lalo mong damihan yung salita ng Diyos. Last Friday, kasama ko si Kuya JN, pastor ng Georgetown Baptist Church. Sabi niya, alam mo, yung kapag ikaw depressed at sinabihan ka ng kulang ka kasi sa faith, that is romanticized. Ibig sabihin, overused na lang yung salita. Pero in some sense, meron siyang katotohanan. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo. Pag ikaw nalulungkot at hindi okay, ginagawa mo ba yung basic things in Christian life? Nagbabasa ka ba ng Bible? Nagpe-pray ka ba? Nag-church ka ba? Kamusta yung Christian life natin? At kung okay naman, goods naman, baka something sa sarili natin na kailangan ng psychiatrist, kailangan i-treat ng gamot. But again, may I say this? Ang prinsipyo, kahit hindi ka okay, mag-church ka. Mali yung, ayusin ko muna yung sarili ko bago ako bumalik sa Panginoon. No. Hindi ka magpapakarwash kasi malinis na yung sasakyan mo. Magpapakarwash ka kasi dumi yung sasakyan mo. Ang church, ang Panginoon, siya yung nag-heal ng ating mga broken hearts. Kaya uulitin ko yung sinabi ni Pio Tika nung Baptist Day. Pag may problema ka, mas mag-church ka. Amen? Pag wala kang pera, huwag ka na masyadong magastos. Problema sa atin, pati si Shopee, tinetempt tayo. Merong Shopee Pay, di ba? GCash credit, Lazada credit, Shopee credit. Kahit wala kang pera, may na-expect ang datang na pera, utang ka ng utang. Nababautang sa utang. Kahit wala kang pera, mag-church ka. Ano man, pagkakataon sa buhay natin, stay on the track. Why? Because totoo. Alam nyo, ang Christianity, hindi ito yung tipong baka totoo si Jesus. No. Alam natin, realidad si Kristo sa buhay natin. Bakit? Kung paano niya binago yung buhay ko, binago niya din yung buhay mo. May isip mo ba yung buhay natin kung hindi natin nakilala si Jesus? Siguro ngayong Sunday, nagbibingo lang tayo, di ba? Bibingo, nagmamagyong, andun lang tayo sa mall. Pwede naman mag-mall pagkatapos ng simba. Gumala. Pero ibig sabihin, yung ginagawa ng mundo, ganun din yung ginagawa natin. Wala tayong prinsipyong tamang wala. Pero nung nakilala natin si Jesus Christ, binago na yung buhay natin. Binago na ba yung buhay niyo? Amen? Amen. Totoo po ang Panginoon. It says here, has been assured of. Convinced na convinced tayo. Now, eto na. Pupunta na tayo sa exciting part. Second, hindi lang sapat ang scripture
na tayo ay maging righteous. Tayo ay magkaroon ng righteous guides. Enable us to be a righteous guide. Tayo ay maging perfect or equipped sa generation na to at sa generation na dadating. Kahit mahirap yung buhay. The sufficiency of scriptures, sapat ang salita ng Diyos, equip us, to complete us, upang tayo ay maging mature, to persevere, upang magpatuloy tayo kahit mahirap, when facing tough times, facing December. Ang salita Diyos ang magdahil para tayo ay maging mature. Uli ko, walang Kristiyano na nagsasabi ako sa Panginoon kahit hindi ako kinig ng preach ka nagbabasa Bible. Mas kang sa pag nakikita-preach at may pag-read. Ang Kristiyano, kinig lang sa preaching pero hindi basa ng Bible. Lalago ka pero matid. Para lumago ka ng plain, magbasa ka ng Bible, makinig ka sa preaching, dibdibin magiging Kristiyano. Minsan, sabi sa isis, maganda rin na maging Kristiyano ka na all out ka sa Panginoon. Minsan, all out sa tao na gagamit natin. Ay, all out ako dyan. Sa gantong bodybuilding, all out dyan. Susumpal out ako dyan. Sa pag-game, all out ako. Bakit natin maging all out sa'yo? Bakit ako pa Kristiyanong i-commit niya sa niya? Bakit ako to? Pag dumating ang time, halimbawa komunista ang Pilipinas, bawal na ang Kristiyano, bawal man sa papatayin. Handa ba kayong mamatay sa Panginoon? Pag sinabihan sa'yo na Kristiyano ka ba? Alam namin ko, baril agad, parang games. Ba? Pag si Kristiyano, pa rin. Kristiyano ka ba? Hindi. Kung mangyayari yung mga bagay, handa ba yung tayo para sa Panginoon? Bakit ang sagutin? Remember, half obedience is not obedience at all. Hindi pwedeng kalahating mahal mo lang si Jesus. Nawa ipagtin, Lord, kung di man ako all out sa'yo, tulong ko mag-all out for you. Yung tipong surrender everything, Lord. Huwag kang matakot maging all out. Huwag kang maging matakot maging totoo sa Panginoon. Mas i-bless ka niya. Yung business mo, kung may katiwalaan sa business mo, niloloko mo yung boss mo sa trabaho mo, isuko mo yan lahat. Mas magiging magaan, mas magiging maayos, mas magiging blessing. Now, look at verse number 15. It is sufficient for helping all ages, and that from a child there was known the Holy Scripture. It says here, verse 15, childhood. From a child. Sa verse number 10, that the man of God. Ibig sabihin, mula sa bata hanggang sa matanda. Kaya, i-desire natin, magkaroon tayo ng kids church tuwing Saturday, suportahan natin mga kapatid. Kasi ang mga bata, kailangan nila si Jesus. Kailangan nila ang Panginoon. Anong problema ng matatanda? Bible. Sige, mga bata kayo lang. Hindi lang mga bata. Ikaw at ako, kailangan natin ng Panginoon. Siya ang ating matibay na panggulan. Sufficient ito para tulungan tayo. Naalala ko, naging Kristiyano ako, third year high school. Yung sinabi ng classmate ko, magiging banal na daw siya at lagi na daw siya magsisimba kapag matanda na siya. Yung wala nang ginagawa sa buhay. Para sa akin, nakakilala sa Panginoon, at nakakakinig ng preaching, though bago pa ako nun, sabi ko parang hindi tama. Mga kapatid, huwag nating antayin, sabihin sa Panginoon na, Lord, magiging totoo ako sa iyo, i-commit ko ang buhay ko, kapag ganto na, kapag matanda na ako, kapag mayaman na ako, pag na-graduate na ako, pag tapos ko na yung thesis ko, pag tapos ko na yung project ko, pag tapos ko na pag-aralan yung mga anak ko, mga kapatid, pag ganyan yung attitude natin, hindi mangyayari yun. Tatanda ka na lang na wala kang not-accomplish pa noon. Kaya maganda yung kailan pa. Sige nga, kanta Brad. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Kung mamatay tayong naglilingkod sa kay Lord at hindi mayaman, then that's it. Ang sarap nun. Pero kung namatay kang mayaman, na hindi ka naglingkod sa Panginoon, namatay kang sikat, na hindi mo nakilala ang Panginoon, o Kristiyano ka man,
walang kwenta yung buhay mo. Pastor, grabe ka naman magsalita. Yes. In vain ang buhay mong namatay ka nang hindi mo kilumit yung sarili mo kay Lord. It's in vain. Bakit? Lahat ng mga ginawa mo, it will just burn. Masusunog lang. Sufficient for guiding one to salvation. Mga kapatid, ang salita ng Diyos, the Holy Scripture, the sacred writings, make us wise, the Bible says, unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Kung bakit tayo naligtas? Dahil sa salita ng Diyos. Nakilala natin si Jesus Christ. Kung wala ang Bible, kung hindi niya ibinigay ang salita ng Diyos, hindi natin makikilala ang Panginoon sa Kristo. Kaya nga, masakit man, gusto natin, pag iPhone 15, kahit 54,000, bibilin natin. Kasi may nakita akong ganun sa Facebook eh. Grabe, ang salita ng Diyos, libre. Nakita niya. First time kong bibili ng Bible, tinignan. 1,200. Ba't ganun tayo? Ang pangit natin kasama. Cellphone, nasisira. Kahit 54,000, bibili natin. Pero yung Bible na tigwa 1,200, grabe naman, mahal. Ang salita ng Diyos, libre dapat. Mga kapatid, mag-spend tayo kahit bumili ka ng magandang Bible. Huwag yung palaging libre. Oh, kapatid, ba't wala kang Bible? Hindi ako binigyan ni pastor eh. Unang-una, wala akong pambili ng Bible for you. Maybe someday. Pero kung nakakabili tayo ng tigpo 4K na Bible, makakabili tayo ng tigpo 400. Maganda na yon na Bible. So, kung kayo wala kayong Bible, magsisend ako ng mga sa internet na pwede niyong bilan. So, I encourage you na magkaroon ka ng personal Bible ng sarili mo. Basahin mo. Amen, mga kapatid? Second to the last. Sufficient in its totality and authority. The Bible says, all Scripture, verse number 16, is given by inspiration of God. Mamayang hapon, pag-aaralan natin to, no? Profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ito na yung maganda dito. Okay? Ang Bible, 66 books, lahat yan salita ng Diyos. Walang mali. Yung nagsasabi na, ang Bible may grammatical error. No, walang grammatical error, walang historical error, walang archaeological error, walang scientific error. Lahat tama, walang mali. Perfecto. Bakit walang mali? Kasi yung author nito hindi nagkakamali. Kaya pag may narinig kayo, na someday, pag may napakinggan kayo sa internet na nagsasabi, ang Bible, hindi lahat yan salita ng Diyos. Yung iba lang. Then, huwag nyo nang pakinggan yung preacher na yon. Kasi malinaw, all Scripture is given by inspiration of God. From Genesis to Revelation, every word of God is true. Now, it is sufficient in its value and in its worth. What do we mean? Look at verse number 16 again. Profitable for doctrine, kagamit-gamit. Kaya tayo, salita ng Diyos ang ating tinatanganan, pinag-aaralan, binubulay-bulay at minememorize. For reproof, pinipoint-point natin, ini-expose natin yung sin. Now, mga kapatid, sana naman, ang mga preacher, instrumento lang yan ng Panginoon. Kung ang preacher ay pure ang pagpipreach ng salita ng Diyos at hindi ka pinupulpito, pag sinabi kasi pinupulpito, napulpito ka. Yung name drop ka talaga. Or talagang hindi man binanggit yung pangalan mo, obvious na ikaw yon. Halimbawa, ganito yun na, meron tayong kapatid, nakaupo sa pangalawang row. So, pangalawang 1, 2. Lalaki. So, dito sa tatlo. Naka-black. So, yun. Pinupulpito ang tawag doon. Okay?
Amen. Example lang yun. Kung ang pastor ay pure ang motibo, hindi nang pupulpit, hindi ginagamit ng pulpito, ang preacher, ini-expose yung kasalanan, huwag tayong magagalit dun sa nag-preach. Kasi, yun ang salita ng Diyos. Masakit kasi totoo. Amen? Alam niyo yung nakasulat sa jeep? May nabasa ko sa jeep, nakasulat eh. Di ba, minsan na nakasulat dyan sa likod, iyakin ka, iwan ka sa akin. Mga ganon. Minsan maganda ang nakalagay doon. Mas maigi na ang mapait na katotohanan kaysa sa matamis na yun, alam pala natin, kasinungalingan. And same, sabi ng salita ng Diyos, faithful are the wounds of a friend. Tapat ang sugat ng kaibigan. Ang kaibigan, pag nasugatan ka, sinugatan ka, totoo yun. Alam mo, friend, high-minded ka na. Hindi ka naman ganyan dati. Porket ang laki ng kobra mo. Hindi ka naman ganyan dati. Yabang-yabang mo na. Totoo. Kaysa yung faithful are the wounds of the friend than the kisses of the enemy. Pag sinabi mong halik ng kaaway, sa una, alam mo yung parang hipokrito, nagkukunwari lang, kala mo kaibigan mo. Hindi niya sinasabi sa'yo yung totoo. Pag meron kang kaibigan na sinasabi niya sa'yo yung totoo, i-keep mo yung kaibigan na yan. Kasi yan yung totoong kaibigan. Kapag ang pastor, ang preacher, sinasabi niya kung ano yung salita ng Diyos, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Kasi kapag magpipreach lang tayo dito, mahal ka ng Diyos, ayaw ka niya maging mahirap. Puro palaging positive. Hindi nagme-mention ng kasalanan. Diba? Kaya mo yan. Etc. Pinanganak ka para maging matagumpay. Parang hindi na siya preacher. Pag sinabi mo preacher, hindi ka tulad ng mga motivational speaker. Ang motivational speaker, yung kasalanan mo, gagawin niya ng weakness. It's just your weakness. Tapos nakangiti pa, no? Kahit pangit na yung sinasabi, nakangiti pa. No. Ang preacher, kailangan niyang sabihin kung ano yung totoo. I-expose ang kasalanan. I-pinpoint na yan ay mali. For correction, kung paano ito gawing tama and for instruction in righteousness. Walang libro na katulad ng Bible. Ang kopya ng mga manuscripts nila Homer, ng mga ancient writings, kokonti lang. Ang Bible, overwhelming. Walang libro na katulad ng Bible. Honesty. Yung tinatawag na candor. Tignan mo ha, si David ang author ng libro, di ba? Si John, si Peter. Pag nagsulat ka ng isang writing tungkol sa buhay mo, marahil lang gagawin natin, yung mga pangit hindi natin isasama. Pero yung mga Bible writer, yung maling nangyari sa kanila, pangit na nangyari sa kanila, isinama nila yun. Ibig sabihin, honest. Walang salita, walang libro sa buhay na to na katulad ng Bible na in its influence and life-changing power. Aminin mo, the more nagiging mas malapit ka sa salita ng Diyos, the more nas napapalapit ka sa Kanya. Kaya, pag nagbabasa ka ng Bible, devotion ka, i-share mo. I-share mo sa kapatiran. Pwede mong i-thoughts, pwede mong i-post, or pwede mong send sa group chat. Here's my devotion. Diba? Kasi life-changing ang salita ng Diyos. Si Manny Pacquiao, maganda yung preaching niya. Nung naligtas siya, tapos natuto siya mag-preach, andun kami sa Cuneta, Astrodome. Araneta. Sabi niya, yung pagsasabong niya, sinuko niya. Bakit? Nasabasa niya sa Bible. Pagsusugal niya, pambababae, nabasa niya sa Bible. Ang Bible, hindi niya tayo bubulahin. Sasabihin sa atin ng Biblia, ganto ka at kailangan mong magsisi. Mga kapatid, same sa atin. Hindi tayo binobola ni Lord. Oo, mahal tayo ng Panginoon. Pero, babasahin natin ang salita ng Diyos,
Minsan, na-preach ko, sabi ko, alam mo bakit hanggang ngayon pangit pa rin ang ugali mo? Ano, sa ating to lahat. Kahit hanggang ngayon, pangit pa rin ang ugali natin kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Sabay-sabay tayong amen kasi tatamaan tayo dun. Amen? Amen. Kaya ka pa rin nagmumura. Kaya ka pa din tamad. Kaya pa rin ganyan ikaw, ma-attitude ka pa din. Kasi hindi ka nagbabasa ng Bible. Gusto mo mabago yung buhay mo? Magbasa ka ng Bible. Isang beses, nanood ako ng dokumentary. May mga parts sa mundo na ang ninanakaw hindi pera. Tubig. Makaka-relate kayo dito kasi taga-mabuhay kayo. Pag taga-mabuhay ka, makaka-relate ka sa walang tubig. Ang ninanakaw ng mga tao, underground, yung pipeline ng mga mayayaman, kumokonek sila. Pero may mga tao hindi kayang gawin yun. Yung pagrarasyon ng tubig, napakahirap, hindi ma-provide ng government. Tapos, natouch lang ako sa sinabi ng isang babae. Sabi ng interviewer, o anong gagawin mo na ngayon? Wala ka nakuha ng tubig. Sabi niya, mag-aantay na lang ako, magkaroon ulit ng rasyon ng tubig. Habang nag-aantay, magbabasa muna ako ng Quran. Tapos sa akin, isang sapak yun. Na kahit gano'n na yung nangyayari sa buhay nila, sobrang hirap. Faithful pa rin siya doon sa kung anong pinaniniwalaan niya. Sa atin kaya. Kaya mga kapatid, palagi natin dalhin yung Bible. Sabi ng classmate ko, hindi maganda yung wordings niya, pero totoo. Sabi niya, sabi daw sa kanya na nagturo sa kanya, ang Bible dapat parang underwear. So, ano ibig sabihin nun? Dapat lagi mong bitbit. Lagi mong dala, lagi mong suot. Meron na tayong mga Bible sa cellphone, kaso mas lalong magdawawagi pa rin si Facebook kaysa kay Facebook. Mga kapatid, ang Biblia po sapat. Ayan, hindi na natin to, ayan. Sapat sa buhay natin. Kaya pag bulay-bulayan natin, basahin natin. Kung hindi nyo maintindihan, Pastor, di ko maintindihan yung part na to, i-chat nyo ako. Pastor, ipaliwanag mo nga to, ang hirap. Wag naman yung, Pastor, basahin mo nga to para sa akin. Aba, hindi na yun. Ibig sabihin, may mga hindi ka naiintindihan, kaya ka nga may pastor. Alam nyo, kapag ang Kristiyano, nagbabasa ng salita ng Diyos, kakaiba. Palagi nagtatanong, palaging may blessing, parang meron kang ginto na hindi kayang bilhin ng mundo. You have that truth. Nawa mga kapatid, palalahanan natin ang salita ng Diyos, not just this Bible month, kundi every day of our life. Let's all stand up and let's pray. Father God in heaven, this month, we celebrate National Bible Month. And this time, we believe na pag-aralan namin na sapat po ang inyong salita upang kami po ay ma-equip, maging mature. Dalangin ko po na hindi lang Sunday namin mabubuksan ng iyong salita, kundi araw-araw mapagbulay-bulayan ito. Mga kapatid, talo ka. Kapag isang araw lumipas, di mo binuksan yung Bible mo. Hindi ka nakinig ng devotion. Kung hindi ka man nagbulay-bulay ng salita ng Diyos. It's your loss. It's not God's loss. It's yours. Kaya, maniklood tayo sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Hindi tayo magtatagal. Sabi mo sa Panginoon, Lord, please help me na ma-renew yung aking Bible reading.
Muli, Ama, lumalapit kami sa inyo at nagpapasalamat sa lahat po ng bagay na ginawa niyo po sa aming buhay. Dalayan po namin na patuloy niyo po kami palain sa lahat po ng aspeto na aming buhay, higit sa lahat sa aming spiritual life. Bless niyo po ang mga nanay, tatay na palaging naghahanda para sa kanilang mga anak sa pagpasok. Sa mga may business, pagpalain niyo po, mga nagtatrabaho, sa mga nasa bahay, sa may mga sakit, pinapanalangin namin na inyo po silang pagalain. Mula bata hanggang sa matanda, bigyan niyo po kami ng malusog na pangangatawan. Sa mga palaging babiyahe, ingatan niyo po sila. At nawa, Panginoon, magkaroon kami ng vision na ang mga tao dito sa mabuhay, yung lahat, makatukan namin ng bahay, makakilala sa inyo, makasama po namin sa pananambahan. We praise and thank you, Father. In Jesus' name we pray, our Lord and Savior. Amen.